Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Isa din ba kayo sa mga taong mahilig tumaya ng loto? Wala namang kasing masama na mangarap ng manalo ng limpak-limpak na salapi at mabago nga ang takbo ng iyong buhay, hindi ba? Sino ba naman kasi ang ayaw ng instant yaman? Instant cash at instant negosyo, instant bahay at napakarami pang iba. Pero ganyan nga ang swerteng dumating sa ating kababayan na naging instant milyonaryo habang nagtatrabaho sa Canada. May 9, 2025 nang napalanunan ang pinakamalaking papremyo ng loto sa kasaysayan ng Canada. Ito nga ay tumataginting na 80 million Canadian dollars o katumbas lamang po ng 3.2 billion pesos. Kung tutuusin, parang budget na ito ng ilang lalawigan sa ating bansa. Kaya nga, biro ng ilang netizens, pwede ka nang magpatayo ng sarili mong lalawigan. Ang winning jackpot nga na ito sa Canada ay nakakamangha at nakakabilib dahil isang Pinoy ang nanalo ng napakalaking papremyo. Ang nanalong Pinoy ay kinilalang si Justin Simporios, 35 years old. Si Justin ay tubong Cebu at nag-aral sa University of San Carlos ng kursong nursing. Isang immigrant si Justin sa Canada at nagtatrabaho sa Health and Safety Department ng Logistic Company sa Surrey, Canada. Trabaho ni Justin na masiguradong ang claim ng mga aksidente ay makukuha ng nasabing individual. Unang namalagi si Justin sa Montreal ng taong 2015. Pagkatapos, lumipat muli ang kanyang pamilya sa Alberta kung saan siya nag-aral. At kalaunan lumipat sila sa Surrey kung saan 4 na taon silang nanirahan ng kanyang sariling pamilya. Ayon nga sa kwento ni Justin, May 9, araw ng Biyernes, balak niyang gumawa ng burger para sa hapunan ng kanilang pamilya. Alam ni Justin na ang papremyo sa Lotto Max, isang Canadian lottery, ay napakalaki at naisip niya ngang subukan ang kanyang swerte sa pagtaya. Sa Lotto Max, 7 numero ang kinakailangan para mapanalunan mo ang jackpot money. Nang araw na iyon, nagpunta si Justin Surrey sa Central Mart Walmart para bumili ng burger bun at cheese. At ang natitirang pera na lamang ng Pinoy ay 1,600 pesos. Ginastos ni Justin ang 800 pesos mula sa 1,600 para bumili ng burger at cheese. Ang natirang 480 pesos naman mula sa 1,600 ay ipinangbili niya ng isang Quick Pick Lotto Max ticket. Ang Quick Pick ay mas kilala sa Pilipinas bilang Lucky Pick o ibig sabihin, ang ticket machine na ang mamimili ng random na mga numero para sa iyong ticket. At bandang 10:30 ng gabi, matutulog na dapat si Justin na ang naalala niyang i-check kung may nanalo ba sa Lotto Max. Nang araw din na iyon, may sakit ang anak ni Justin na babae, kaya naman maaga silang natulog mag-anak. Subalit nang nakita ni Justin sa app na may isang nanalo ng 3.2 billion pesos mula sa Lotto Max, dali-dali niyang tiningnan ang application at winning numbers. Nagbiro nga siya sa kanyang asawa bago tingnan at sinabing sila ay milyonaryo na. Sinabi naman ng misis ni Justin na tigilan na niya ang kanyang pagbibiro dahil natutulog na ang kanilang anak na may sakit. Sunod ay kumuha si Justin ng flashlight at ikinumpara ang kanyang tiket sa mga nanalong numero. Nakaupo noon sa kama si Justin habang hawak ang kanyang tiket at flashlight. Ang unang numero na nakita ng Pinoy ay number 6 sa kanyang tiket. Sunod naman na numero ay 10 at ang sumunod ay 16. Pagkatapos ay may numerong 17 din. Nakita din ni Justin na may number 30 sa kanyang tiket at sa winning combination. At sumunod naman ang number 38. At ang winning numbers nga ay 6, 10, 16, 17, 30, 38 at 48. Pero hindi pa man nakikita ni Justin ang huling numero, napasigaw na siya at binuksan ang ilaw ng kanilang kwarto. Hindi naman maiwasan ng misis ni Justin na magalit sa kanya matapos niyang sumigaw. Lalo na at natutulog na nga ang kanilang anak na may sakit. At dito na nga sinabi ni Justin sa kanyang asawa na nanalo siya sa loto at ito ay 3.2 billion pesos.
At ang swerte nga naman kapag siguro ay umulan ay sobra-sobra. Dahil si Justin lamang ay solo winner at wala siyang kahati sa 3.2 billion pesos. Matapos ngang makumpirma na nasa kanya ang 6 na winning numbers, sinabi na ni Justin sa kanyang misis na hindi na nila kailangan pang magtrabaho. Binalikan nga ni Justin ang kanyang lotto ticket at tiningnan nga ang huling numero. At nakumpirma nga niya na ang huling numero ay 48 at meron din siya nito. Napaiyak na lamang si Justin nang napagtanto niyang mababago na ang kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Napakasaya nga ng Pinoy sa kanyang tagumpay na nakuha at labis ang kanyang pasasalamat matapos manalo. Tinawag ni Justin ang kanyang pagkapanalo bilang life-changing. Ang 3.2 billion pesos na napalalunan ng lalaki ay ang pinakamalaking halaga na napalalunan ng isang tao lamang ayon sa kasaysayan ng Canada. Bukod doon, ang isa pang swerte ni Justin ay tax-free ito, kaya buong-buo niyang makukuha ang 80 million Canadian dollars o 3.2 billion pesos. Mga ginawa ni Justin matapos manalo. At nang na-realize nga ni Justin na siya lamang ang nanalo, tinanong niya agad si ChatGPT kung ano ba ang dapat gawin ng taong nanalo sa loto. Ang ChatGPT ay isang chatbot na ginagamitan ng AI o Artificial Intelligence. Agad namang sumagot si ChatGPT at sinabi nga kay Justin na dapat pirmahan niya ang winning ticket. Picturean ito at itago sa ligtas na lugar. Sinunod ni Justin ang payo ni ChatGPT. Nilagay ng Pinoy ang winning ticket sa Ziploc at nang natulog na nga siya, nilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unam. Nang nagsimba na nga ang kanyang pamilya ng araw ng linggo, inilagay ni Justin ang ticket sa isang bag na kanyang yakap-yakap. Hindi daw hinayaan ni Justin na mawala sa kanyang kamay at paningin ang ticket. Ilang araw matapos manalo ni Justin, nag-send na siya ng resignation sa kanyang kumpanya para sa kanyang early retirement. Sa kanyang interview, sinabi niya na ayaw man niyang umalis sa trabaho pero gustong-gusto na niyang makasama ang kanyang pamilya at lasapin nga ang kanyang pagkapanalo. Malaki ang pasasalamat ni Justin sa kanyang mabait na boss at mga katrabaho. Sunod naman, naghanap si Justin ng isang financial advisor na tutulong sa kanya para hawakan ng tama ang napakalaking pera. Agad din namang naisip ni Justin ang mga charity na bibigyan niya ng tulong. Ang mga plano ni Justin. Ayon kay Justin, naging mahirap ang kanyang pamumuhay sa Canada. Kailangan daw kasi niyang magtrabaho ng full-time para may panggasto sa kanyang pamilya. Dahil doon, hindi niya nakakasama ng matagal ang kanyang asawa at anak. Sa isip-isip nga noon ni Justin, mananatili ba siya sa bahay para makasama ang kanyang pamilya? O kapalit nito ay wala silang makakain? O pipiliin niyang magtrabaho na lamang para sa kanyang pamilya? Kaya nga, napakalaki ng pasasalamat ni Justin dahil sa napanalunan niyang pera, mas marami na siyang oras sa kanyang asawa at anak. Lubos na naramdaman ni Justin na siya ay blessed o pinagpala. Napakalaking tulong ng napakalaking pera ngang nasungkit ni Justin para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa pamilya din ng kanyang misis. May 16, 2025 nang nagkaroon nga ng press con si Justin at ibinigay sa kanya ang tseke na 3.2 billion pesos. Mangiyak-ngiyak ang Pinoy habang tinatanggap ang malaking tseke. Baka sa mukha ni Justin ang saya at nagpasalamat nga siya sa Panginoon para sa biyaya niyang natanggap. Nakwento naman ni Justin sa press con na simula nang dumating siya sa Canada, madalas na siyang bumili ng mga lotto ticket. Lalo daw siyang na-inspire nang nabalitaan ni Justin nang siya ay nasa Montreal pa na may nanalo din sa loto ng malaking halaga na taga Montreal din. Nakilala daw niya ang lalaking nanalo dahil palagi niya itong nakakasabay sa bus. Ayon kay Justin, gusto niyang pangalagaan ng pera para ito ay maging generational wealth ng kanyang pamilya. Uunahin ng Pinoy na isecure ang future ng kanyang anak at asawa. Pag nakuha nga ni Justin ang pera, gusto niyang bumili ng kanyang dream house sa Vancouver. Plano din ng Pinoy na tulungan ang kanyang nanay para makapagretiro na ito sa pagtatrabaho. Isa din sa paglalaanan ng napalalunan niyang pera ay pambayad utang ng kanyang kapatid na babae na nag-aaral sa medical school.
Naisip din ni Justin na tulungan ang pamilya ng kanyang asawa. Plano din ng lalaki na dalhin ang kanyang asawa at anak sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Nais din ni Justin na magbigay ng pera sa Filipino-Canadian community sa Surrey at sa mga charity. Mahilig si Justin sa basketball at idolo niya nga si LeBron James. Kaya naman, isa sa mga pangarap at plano ni Justin ay bago magretiro ang kanyang idolo na si LeBron James, ay gusto niyang mapanood ng live si LeBron James na maglaro sa Los Angeles Lakers game sa Amerika. Samantala, naglipanaw naman sa Facebook ang iba't ibang account na nakapangalan umano kay Justin. Ayon sa mga post, ang mga account na iyon ay nang-scam umano ng mga tao sa Facebook. Kaya naman may naging panawagan na huwag maniniwala basta-basta sa mga peking account na nakapangalan kay Justin na namimigay umano ng balato o pera. Ayon sa mga posts, kunwari ay magsisend ang mga scammer ng balato at Bitcoin. Pero bago mo makuha ang pera, kailangan mo muna magbigay sa kanila ng 20,000 pesos para i-activate umano ang Bitcoin. Ang account ng mga ito ay peke dahil sa ngayon walang Facebook account si Justin dahil ang gusto niya ay kanyang privacy at nagpalit na din siya ng number. Talaga nga namang napakaswerte ni Justin, hindi ba? Ikaw, nataya ka ba sa loto? Kung mananalo ka sa loto, siguraduhin na iingatan ito at aralin paano mapapalago ito at aabot sa iyong kaapu-apuhan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!